Hindi mapigilan ni Shane ang mapahinga ng malalim habang inaalala ang nangyari kanina. Hindi niya akalain na dahil sa isang gabing yun ay lalayo siya sa lahat. Hindi niya akalain na sa isang gabing yun ay magiging isang ina siya. Mama, pwede ko ba murahin si Lala? Napalingon si Shane sa 4 na taong gulang na babaeng anak. Mama, sabi po ni Lala, wala akong tatay. Pwede ko ba siya murahin? Gusto mong matampal? Banta ni Shane sa anak. Anong murahin? Badang mura, di ba? Ngumuso naman ito. Inaaway niya po ako eh. Wala raw akong tatay. Siya nga, pangit ng tatay po eh. Anak, badang mahusga, di ba? Hinaplos ni Shane ang buhok ng anak. May tatay ka at pogi. Huwag mo nalang pansinin si Lala dahil mukha siyang tiyanak. Grabe mo po, badang manghusga. Bumungis-ngis maya-maya ang anak ni Shane. Huwag mo nang bibigyan ng ulam si Lala. Oo, hindi ko na siya bibigyan ng ulam. At saka, anak, nagsasabi lang ako ng totoo. O sige na, maligo ka na at aayusin ni Mama ang pagkain nating dalawa. Tumango lang ang anak ni Shane bago magtungo sa banyo. Si Shane naman ay nag-umpisang maghain. Si Shane ay nabuntis ng kanyang boss/kaibigan. Lumayo si Shane nang malamang mafia boss ito at malamang hindi pa ito handang magkaanak. Kahit mahal niya ang lalaki, mas pinili na lang niya mabuhay sa malayo kasama ang anak. Nakaya naman ni Shane yun dahil may ipon siya. Masama man, pero nagawa niyang kuhanan ng 50,000 na nakabuntis sa kanya para lang makapagsimula at may magamit sa anak niya. Nagtayo si Shane ng sari-sari store, nagtitinda ng lutong ulam sa bahay niya. Nakatira siya ngayon sa bahay ng mga yumaong magulang. Mama, tapos na po ako maligo. Ano ulam po? Tinumis. Sagot ni Shane. May chicken din. Agad namang umupo ang kanyang anak, kaya naupo na rin siya. Kumain ang mag-ina sa terrace para na rin mabantayan ni Shane ang kanilang paninda. Kath, pagkatapos mong kumain matutulog ka. Sabi ni Shane sa anak. Pagising mo, tsaka ka ulit maglaro. Huwag kang maglalaro ngayon at mainit. Hot naman po ako eh. Walang panama ang init sa hotness ko. Sagot nito, dahilan para mapangiwi siya. Hindi mapigilan ni Shane ang mapailing. Nakuha ng kanyang anak ang pagiging mahangin ng ama nito. Lalo na ang itsura ng ama nito. Huwag ka na magsalita at baka mapukpok kita ng sandok, anak. Sabi ni Shane at nilagyan pa ng kanin ang pinggan nito. Mama, ano po pangalan ni Papa ko? Tanong ni Kath, kaya medyo natigilan si Shane. Anong work niya? Sean. Sean ang pangalan ng papa mo. Isa siyang CEO. Mayaman ang papa mo. Ba't di po natin siya kasama? May kabit po ba siya? Yung pinsan kasi ni Lala, kaya hindi niya daw kasama papa niya kasi may kabit. Si Papa rin po ba may kabit? Subukan lang ng papa mo at tatamaan siya sa akin. Walang kabit ang papa mo. Kumain ka na lang. Bata-bata mo pa pero ang dami mo nang alam. Chismosa ka talaga. Chismosa po mama ko eh. Sagot nito at tumawa. Pagkatapos nilang kumain ay si Kath ang nagpresentang maghugas dahil may bumibili ng ulam. Wag na anak, ako na. Bata-bata mo pa naghuhugas ka, hindi ka naman magaling. Ang ganda naman palagi ng tinderang to. Sabi sa kanya na matandang mayaman na biyudo. Maganda ho talaga ako, pero hindi pa rin ho kita papatulan. Inaalok si Shane na matandang ito na maging asawa. Mayaman ang matanda at palagi nitong pinagmamayabang ang mga alahas at pera nito. Hindi mo ba nakikita tong alahas ko? Magkakaroon ka rin ng ganito kapag naging tayo. Sabi nito sa kanya. Napangiwi si Shane. Hindi ko ho kailangan yan. At may kadena ako sa likod ng bahay. Pwede na ho yun sa akin. Napiko naman ang matandang lalaki at umalis na lang. Napailing na lang si Shane bago puntahan ng anak sa loob ng bahay. Tulog na. Gusto mo lumaki agad, di ba? Matulog ka na. Doon ako sa duyan sa labas. Mainit po dito eh. Binuhat ni Shane ang anak bago lumabas ng terrace. Inilapag niya ang anak sa duyan bago tapatan ng electric fan. Pumikit naman ang kanyang anak. Subukan mong takasan na naman ako at tatamaan ka sa akin.
Ikukulong talaga kita kapag tumakas ka. Madalas kasing takasan si Shane ng kanyang anak. Palagi itong tumatakas para maglaro ng basketball sa court. Hindi naman sumagot si Kath. Pinagmasdan ni Shane ang anak at nang masiguradong tulog na talaga ito ay nakahinga siya ng maluwag. Miracle baby si Kath para kay Shane dahil muntik na itong mawala sa kanya. Nang ipanganak si Kath ay may butas ito sa puso at nag-aagaw buhay. Kaya naman grabeng depresyon ang pinagdaanan ni Shane. Mabuti na lamang at lumaban ang kanyang baby. Ang resulta, isang batang babaeng makulit at manang-mana sa pareho nilang dalawa bilang ina at ama. Wala namang gaanong bumibili kaya umidlip din saglit si Shane. Nang magising siya ay nakita niya ang anak sa tindahan na kumukuha ng fudgy bar. Ang laki mong daga. Ano na namang dinagit mo dyan? Nagbayad po ako. Ipinakita ni Kath ang 100. Akin yung pera po. Yan, tama yan, nagbabayad ka. Walang anak-anak dito sa negosyo. Lilibre mo rin ba ako? Tumango si Kath sa ina. Kuha ka rin siya kay po at fudgy bar. Salamat. Sinuklian niya ang anak na agad namang tinago ang pera sa wallet nito. May sariling pera ang anak ni Shane dahil iniipon nito ang binibigay niyang baon. At mga binibigay rito ng kanyang mga kamag-anak. Maglalaro po ako, iinggitin ko din po si Lala. Hindi ko siya bibigyan dahil inaway niya ako. Tumakbo ang anak ni Shane palabas ng bahay. Napailing na lang si Shane at kinain yung binigay ng kanyang makulit na tsismosang anak. Pagkatapos kumain, napagdesisyonan niyang maligo muna dahil ang asim ng amoy niya. Aling Shane! Napalingon si Shane sa bintana na may tumawag. Aling Shane, si Kath po nakikipagsabunutan kay Lala. Nahulog po sa imburnal. Napahampa si Shane sa ulo niya. Ito na naman ang kanyang war freak na anak. Agad siyang lumabas ng bahay at nagpasama sa batang lalaki. Nakita niya ang anak na nagmukhang maligno dahil nababalutan ito ng itim na putik. Ano na naman to, Kath? Hindi ba sabi ko wag ka makikipag-away, ha? Siya naman nauna eh. Bigla niya ako sinabunutan po. Tas kahit anong mapa sa mga kalaro namin, siya yung nag-start. Opo, bigla na lang siya sinabunutan ni Lala. Kumakain lang naman si Kath eh. Lala, ba't pa naman sinabunutan si Kath? Mahinahong sita ni Shane sa batang babae. Diba badang manakit? Pakialam mo ba? Huwag mo nga inaaway mama ko. Singhal ni Kath sa bata. Ano, gusto mo ulit pakainin kita ng Pampers? Nag-flip ng hair si Lala bago umalis. Gusto sanang gantihan ni Shane ang batang babae kaya lang baka ma-child abuse siya. Napasimangot na lang si Shane bago pa uwiin ang anak. Pinaligo niya ulit ang anak dahil ang baho nito. Pagkatapos maligo ni Kath, dinala niya ito sa tindahan. Hinarap niya ang anak na puro gasgas sa muka. Kath, dapat di mo na pinatulan yun. Tignan mo, ang dami mong galos sa muka. Ayos lang, nabungi naman po siya. Dapat lang po sa kanyang ginawa ko po. Tignan mo, banastos ka niya. Kumpleto magulang niya pero manners wala. Natawa si Shane, pero nang maalalang galit siya sa anak, binalik niya ang pagiging seryoso ng kanyang muka. Ang hirap pagalitan ng anak niya. Palagi siyang napapatawa dahil sa katwiran nito. Huwag nang mga tuwiran. Hindi na ito mauulit, okay? Opo. Tumatangong saad ng kanyang anak. Napahinga ng malalim si Shane at ikinuha ng inumin ng bata. Inabot niya yun sa anak na agad naman itong ininom. Sigurado siyang susugod ang magulang ni Lala dahil nagsinungaling na naman ng Lala sa mga ito. Hindi nga nagkamali si Shane dahil natanaw niya ang magulang ng batang babae. Oo. Bago kayo mag-iskandalo, pakitanong muna kung sino nauna. Marami akong saksi na ang anak niyo ang unang nanakit sa anak ko. Tinanong ko yung anak mo kung ba't niya ginawa, ayun, binastos ako. Natigilan naman ang mga ito sa sinabi ni Shane. Masyado kasing pa-victim ang pamilya ni Lala, kaya pinangunahan niya na. Oo nga, yung anak mo ang nanguna. Sumulpot si Bebang. Nakita ko kung paano niya sabunutan ng batang si Kath. Kumakain lang naman yung bata eh. Kakampihan mo na naman yung anak ni Shane porket kaibigan mo si Shane. Sabi ng ina ni Lala. Hoy, anong pinapalabas niyo? Masama ang ugali ni Lala? Ang bait-bait kaya nito anak ko. Totoo naman po siya po yung nauna. Kahit tanungin mo pa si Lord.
Sinungaling talaga yung anak mo. Dinuro ng ina ni Lala si Shane. Huwag mong tinuduro-duro ang anak ko Maldita ang anak ko pero hindi siya sinungaling. Maraming nakakita sa ginawa ng anak mo, kaya huwag kang malisi. Baranggayan tayo kung sino nagsisinungaling? Natahimik ang pamilya ni Lala bago umalis. Pero bago yun, nagbabantang tinignan sila ng ama ni Lala. Dumila lang ang bata bago yakapin ang kanyang ina. Perfect talaga yung pamilyang dugyot na yun. Sabi ni Bebang, huwag mo nang pansinin, pero kapag may ginawa sila sa'yo, akong bahala. Salamat Bebang Pasok ka muna, libre ko na merienda mo. Pumasok naman ito sa loob. Ibinaba niya muna ang anak bago kuhanan ng soft drinks at tinapay si Bebang. Hindi mo naman nakita yung nangyari Gusto mo lang pong libreng merienda. Sabi ni Kath kay Bebang. Lagi mong inuuto mama ko? Wala ka po bang pera? Kath, ninang mo yan. Gusto mong tampalin ko yung bibig mo? May kasalanan ka pa sa akin. Napanguso si Kath. Totoo naman po At sa kaninang ko siya, pati niya ako binibigyan ng pera tuwing Pasko. Anong hindi? Binibigyan kaya kita, inaabot ko sa mama mo. Ano akala mo sa akin kuripot? Tumingin si Kath sa ina. Mama, wala nakakarating sa akin kahit magkano. Ano po, gano'n na lang yun? OA mo, anak. Itinatabi ko yung pera para sa future mo. Kapag sa'yo ko binigay yun, siguradong kung saan-saan mo lang gagastusin. Hindi naman po. Pinambili ko lang yun ang paninda natin Hindi mapigilang kurutin ni Shane sa pisngi ang anak. Dahil sa panggigigil. Kahit kailan talaga, palagi itong may palusot sa mga sinasabi niya. Hindi talaga magpapatalo ang anak ni Shane sa lahat ng bagay. Iniisip niya tuloy kung anong mangyayari kapag nagsama si Kath at ang ama nitong si Sean. Hindi rin kasi nagpapatalo ang lalaki at palaging may katuwiran. Bagay talaga sa iyong pangalan mo. Masyado kang makathwirang bata. Joke po ba yun? Natawan na lamang si Shane at napailing. Wala tayong laban sa batang to. Kaya dapat tahimik na lang tayo. Natatawang sabi ni Shane. Pinanganak talaga yan para mga tuwiran na mga tuwiran. Tama ka, maldita masyado, manang-mana sa tatay niya. Kilala mo ang tatay ni Kath? Kunot noong tanong ni Shane. Nagkibit balikat naman si Bebang. Hindi naman mapigilang ma-curious lang ni Shane. Naisip na lang niya na baka na-realize nito ang pagkakahawig nito kay Sean. Kilalang tao si Sean kaya hindi na siya magtataka pa. Linggo ngayon kaya naisip ni Shane na magsimba kasama ang kanyang anak. Gusto niya kasing bahagyang mabawasan ang kasalanan ng anak niya at gusto niyang madagdagan ng kabaitan nito. Mama, kain muna tayo. Mama, gutom ako. Nakasimangot na sabi ni Kath habang naglalakad sila. Kath, ayun yung simbahan magsimba muna tayo. Saglit lang naman yan. Napasimangot lang ang bata. Nang makarating sila sa simbahan ay bahagya silang natigilan dahil may nagaganap na kasal. Mamaya pa ang simba kasi may nagkakasal pa po Kung gusto mo po kunwari bisita tayo para masarap pagkain. Kakain muna tayo, mamaya tayo magsisimba kapag natapos na ang kasal. Nagtungo ang mag-ina sa malapit na kainan. Umorder si Shane ng 2 tosilog para sa kanilang dalawa. Hindi pa nakontento ang anak niya, umorder pa ito ng sisig at soft drinks. Soft drinks ka na naman. Huwag kang magrereklamo, masakit ang tagiliran mo at tatamaan ka pa sa akin. Ngumusulang si Kath. Nang dumating ang order nila, nagsimula na silang kumain. Walang pansinan na mag-ina dahil pareho silang gutom. Gusto ko po pong kanin. Mama, gusto ko pa po. Anak, naririnig kita. Hindi ako bingi. Umorder pa ng 2 rice si Shane. Malakas talagang kumain ng kanyang anak na pinapabayaan niya lang naman dahil gusto niyang maging malusog ito. Pagkatapos nilang kumain, hindi pa rin tapos ang kasalan. Kaya tumambay muna sila sa park na malapit sa simbahan habang kumakain ng ice cream. Mama, kinasal kayo ni Papa? Buti, pumayag siyang pakasalan ka po. Bakit? Mukha bang hindi kami dapat ikasal? Pero, hindi kami nagpakasal ng Papa mo. Hindi nga niya alam na nabubuhay ka Hindi niya alam na anak ka niya. Sayang naman, ang ganda-ganda ko pa naman po. Tumaas na nga isang kilay ni Shane dahil sa sinabi ng kanyang anak. Nawala ang atensyon niya sa anak nang tawagin siya ng
may utang sa kanya dahil magbabayad na ito. Pagkatapos niya makipag-usap dito, nilingon niya ang anak pero wala na ito. Nakita niya ito sa gilid ng simbahan na naglalaro ng lupa. Anak ng tokwa naman. Nilapitan niya ito. Akmang tatawagin niya ang anak, kaya lang natigilan siya nang makita ang kinakasal. Nanlalaki ang mga mata niya na makita ang pinsan ng ama ni Kath. Si Cloud ang ikinasal. Kung nandito yan, di nandito rin si Sean. Hinagis ng bride ang bulaklak at napasampal sa kanyang noo nang makitang bumagsak ito sa kanyang anak. Tuwang-tuwa si Kath kaya napalingon ng mga tao rito. Mabilis na nilapitan ni Shane ang anak at binuhat. Nagmamadali siyang umalis dahil nakita siya ng mga kakilala niya. Shane! Shane! Kumabog ang dibdib niya nang marinig ang pagtawag ni Sean sa kanya. Shane, sandali! Agad pumara si Shane ng tricycle para hindi sila maabutan ng lalaki. Nilingon niya si Sean at nakita niya itong hinihingal. Mama, papa ko yan ba't ka po tumatakbo? Ninakawan mo ba siya? Hindi pa ako handang harapin ng papa mo. Ayoko siyang harapin na mukha ako maasim. Pwede tumalikod ka po. Gusto mo lang gayahin yun na sa drama Hindi na pinansin ni Shane ang kadaldalan ng anak niya. Nang makauwi sila, ay agad niyang binuksan ang kanyang tindahan. Hindi siya nakapagtinda ng mga lutong ulam dahil hindi siya nakapagluto. Mama, gusto ko makita si Papa po. Hingi ako pera sa kanya. Huwag kang mag-alala. Dahil siguradong maya-maya lang nandito na yun. May lahing aso ang papa mo, kaya mabilis tayong maamoy nun. Maasim ka po kasi. Bago pa mabatukan ni Shane ang anak, ay mabilis na itong tumakbo palabas ng bahay. Siguradong makikipaglaro na naman ito. Si Shane naman ay nag-ayos para kapag sumulpot si Sean ay fresh siya. Alam niya magagalit ito, lalo pa at tinangayan niya ito ng 50,000, kaya napahinga na lamang ng malalim si Shane at napailing. Dumaan ang ilang oras pero walang lumitaw na Sean. Napasimangot si Shane bago lumabas ng bahay. Nakita niya ang anak, nabitbit sa kwelyo ng ama ni Lala. Hoy, child abuse ka! Nilapitan ito ni Shane at kinuhang umiiyak na anak. Sira ulo ka, anong problema mong damulag ka? Alam mo ba? May ginawa na naman to sa anak namin. Tsaka akala mo ba tapos na ang atraso niyo sa amin? Papatayin ko kayo mag-ina. Nanlalaki ang mata ni Shane nang maglabas ito ng baril. Masyadong mabilis ang pangyayari at namalaya na lang ni Shane na nakahandusay na ang ama ni Lala sa sahig at tumudugo ang uso. Napalingon siya sa gumawa nun. At bumungad sa kanya si Sean na sobrang galit ang ekspresyon at parang anumang oras ay papatay na. Sean! Mama, akala ko mamamatay na po ako. Ayoko pa mamatay, wala pa ako asawa. Mabilis na binatukan ni Shane ang anak. Anong asawa? Pinagsasabi mong bata ka, ipapaalala ko lang sa'yo, 4 years old ka pa lang, magpa-5 ka pa lang. Hindi ko po nakakalimutan. Sabi nito, bago lumingon kay Sean. Ikaw ba papa ko? Ang pogi mo naman po. Ba't mo po pinatulan si mama? What's the meaning of this? Shane de la Fuente? At ba't ka biglang nawala? Sabi po ni mama, mabaho daw hininga mo. Si Kath ang sumagot. Inamoy ni Sean ang hininga niya. Sinamaan naman ang tingin ni Shane ng anak at mahinang kinurot. Hindi ko sinabi yon. Sa bahay tayo mag-usap, Sean. May mga chismosang lumilipad ang tenga ngayon. Naunang maglakad si Shane na buhat ang anak. Nakasunod naman sa kanya si Sean na hanggang ngayon inaamoy pa rin ang sariling hininga. Nang makarating sila sa bahay, ay agad niyang pinaupo si Sean. Yung anak naman niya, pinaalis niya muna at pinakain sa isang tabi. Siguradong masisira ang paliwanag ni Shane kapag sumabat ang kanyang anak. May anak tayo. Mahinang sabi ni Sean. Bakit hindi mo sinabi? Bigla kang nawala, hinanap kita. Sasabihin ko na sana pero narinig kong sinabi mo na hindi mo gustong magkaanak, tsaka hindi ka pa ready nun. Tapos nalaman ko mafia boss ka pa. Sean, alam mo namang takot ako sa ganun. Tsaka, alam ko rin naman mapoprotektahan mo ko pero natakot ako. Ayokong sirain ang buhay binata mo. Nag-aalangang sagot ni Shane. Di sana kinausap mo ako. Mahinahong sabi ni Sean pero mahihimigan ng galit at hinanakit.
Handa ako maging ama sa bata basta ikaw ang ina. Inaasahan ko na rin namang may mabubuo eh. Kasi wala tayong ginamit na proteksyon. Nagpabili na nga ako ng mga gamit ng bata na magiging anak natin kaso bigla kang nawala. Sorry. Nakaramdam naman ng guilt si Shane. Sorry. Napahinga ng malalim si Sean bago yakapin ng babae. Wala eh. Kahit gusto niya itong sigawan dahil sa sobrang galit na nararamdaman niya, hindi niya kaya. Sobrang rupok niya pagdating kay Shane. Hindi na ako galit. Hindi ako magagalit. Humiwalay sa yakap si Shane at tumingin sa lalaki. Thank you. Nilingon niya ang anak pero wala na ito doon. Napaarko na lang ang kilay niya nang makitang nakatago ito sa likod ng upuan ni Sean. Hoy, malditang chismosa. Bumungis-ngis naman ang anak niya. Lapo ako narinig. Walang maniniwala sa'yo. Masungit na sabi ni Shane. Sean, ayan ang bunga ng ginawa natin. Pinapakilala ko sa iyo ang kakambal mo. Kakambal mo sa itsura. Kakambal mo rin sa pag-uugali. My daughter. Binuhat ito ni Sean at kinandong. You're so beautiful, my love. Mahinang napatawa si Shane nang makita kung paano kiligin ang kanyang anak. Mukhang tiklop ito sa ama niya. Papa, ako po si Catherine de la Fuente Montalves. Tumingin si Sean kay Shane. She had my name. And my last name. Magtaka ka? Kung sa kapitbahay ko kinuha ang last name niya. Pasamaan kayong dalawa ng ugali ha? Napanguso ang kanyang mag-ama na ikinatawa niya. Pero medyo inis si Shane dahil wala man lang nakuha sa kanya si Kath. Lahat ay puro sa ama nito. Napasimangot si Shane nang makita ang mga kapitbahay nila mula sa labas ng tindahan. Hindi na lang niya pinansin ang mga chismosang ito. Papa, marami kang utang sa akin. 4 na Pasko po ang utang mo sa akin. Okay, baby. Anong gusto mo? Brand new car? House and lot? Kahit ano pa yan. Hinampas ni Shane ang balikat ni Sean. Anong offer yan? Ano kasi Kuya Will? Huwag mo patulan yung anak mo. Uutakan ka lang niya. Mama, usapan po namin ito mag-ama. Di ka po kasali dito? Sasagutin niya sana ang anak kaya lang natigilan siya nang may bumili. Inirapan lang niya si Kath nang umisilang sa kanya. Ano bibilin mo? Tanong ni Shane sa pinaka-chismosa sa kanilang lugar. Chismis, wala akong ganun, kaya tantanan niyo ako. Suka at toyo. Anong tingin mo sa akin, chismosa? Kumuha naman ng suka at toyo si Shane at ibinigay dito. Na makapagbayad dito agad niyang sinuklian. Yan ba ang ama ni Kath? Kuwapo? Maganda ho kasi ako. Alis na ho at walang chismis dito. Pasimple pa nitong sinulyapan si Sean bago tuluyang umalis. Kumuha naman ng chichirya si Shane bago balikan ng kanya mag-ama. Ano nang balita? Nakapag heart-to-heart talk na ba kayong dalawa? Nasabi ni Kath na palagi siyang inaaway ng anak ng lalaking sinapak ko. Pagbabayaran niya ang ginawa niya sa inyo. Muntik ka na niyang patayin. Umiling naman si Shane. Pabayaan mo na. Sigurado namang hindi na uulit yun dahil duwag naman yun. Kawawa naman si Lala kapag pinakulong mo ang tatay niya o may ginawa ka sa kanila. Kahit paano naging best friend naman si Kath at si Lala. Hindi ko siya naging best friend. Pinaplastic ko lang yun. Bait lang ako sa kanya kapag masarap pagkain niya. Ang sama talaga ng ugali mo. Kath, masama ang bagay na yun ha. Ayusin mo yung ugali mo. Huwag mo nang pagalitan. Sabi naman ni Sean. Huwag mong gatungan at lalo yang magiging ganyan. Pag uuntugin ko kayo mag-ama, magkamukha na pati ugali, hindi nagpapaawat sa pagkakapareho. Napalingon si Shane sa anak at naaasar lang siya nang makitang nahangisi ito sa kanya. Mukhang nakahanap na ng kakampi ang maldita niyang anak. Parang gusto na lang niya ito ulit itago. Papa, dun tayo sa court. Ipagyayabang ko po sa kanila na may papa ako. Baka nandun din po si Lala, iinggitin ko siya. Bago pa mapigilan ni Shane ang dalawa, ay agad nang hinilan ni Kath ang ama. Napahinga na lang siya ng malalim at kinain yung chichirya niya. Pababayaan niya muna ang mag-ama dahil ngayon lang naman magbabanding ang mga ito. Namiss na tuloy bigla si Faith. Si Faith ay ang kasamahan niya dati sa work. Gandang-ganda siya sa Black Beauty na babae. Sigurado siyang happily married na ito. Siya, ito, hindi sure kung
Mahal nga ba ng mahal niya at ama ng kanyang anak? Hindi nito alam kung ilang oras na wala ang kanyang mag-ama. Nang makabalik ang mga ito, ngiting tagumpay ang kanyang anak. Tumikwas na lang ang isang kilay niya dahil mukhang successful ang plano nito. Anong ngiti yan? Nainggit sila kasi pogi papa ko. Kala nila, buti na lang kamukha ko si papa kaya maganda ako. Anong pinapalabas mo? Pangit ako? May sinabi po ba ako? Inirapan niya lang ang anak, hindi niya na ito pinansin at hahayaan na umiyak. Titignan ni Shane kung sino ang mananalo sa kanilang dalawa. Mama! Hindi pinansin ni Shane ang anak na sumisigaw. Mama, ilang araw mo na pa ako hindi pinapansin. Siguro may anak ka ng iba. Ilang araw niya talaga itong hindi pinapansin. Nung unang araw ay mukha itong walang pakialam. Pero habang tumatagal, ay papansin na ito. Ilang araw na ring tumutuloy sa kanila si Sean dahil ayaw pang umalis ng binata sa lugar na tinutuluyan niya. Mama! Papa, away ako ni Mama. Shane, pansinin mo na. Nilingon ni Shane ang anak at natawa siya na makitang umiiyak na ito. Masama ang tingin nito sa kanya habang namumula ang pisngi nitong matambok. Sinasamaan mo ko ng tingin? Nagpunas ng luha ang batang babae bago umiling. Ayaw mo akong pansinin hindi mo na ako love. Natawa si Shane bago yakapin ang anak. Lalo namang lumakas ang iyak nito bago siya yakapin ng mahigpit. Nagpaiyak pa. She's our baby girl. Hindi dapat natin siya pinapaiyak. OA mo? Pinaiyak mo nga ako nang ginagawa natin siya. Walang prenong sabi ni Shane. Sabagay, siya lang naman palang sadya mo dito. Sino nga ba ako? Shane, bawal ang dirty talks kapag kasama natin si Kat. Hindi lang ang anak natin ang pinunta ko dito. Pati ikaw na nanay niya. Umirap lang si Shane para itago ang kanyang kilig. Sigurado kasi siyang magiging mahangin si Sean kapag kinilig siya. Pinatahan ni Shane ang anak. Tumahan naman ito kaso nakatulog. Natawa na lang siya bago punasan ang mukha nitong may sipon at luha. Inilapag niya ang anak sa duyan at tinutukan ng electric fan. You're bullying my daughter? You're bad. You deserve a punishment. Ibang punishment ng mafia? Nagulat sila sa pagsulpot ni Bebang. Long time no see, Sean. Beverly? Gulat na sabi ni Sean. Magkakilala kayo? Kunot noong tanong ni Shane. Natawa naman si Bebang. Wala kaming relasyon Di ko papatulan yan. She's Von's wife. What are you doing here? Alam mo kung saan nakatira si Shane pero hindi mo man lang sinabi sa akin? Wala kasi ako naalalang nagtanong ka. Tinatamad ako sa bahay namin ni Von kaya dito ako pumupunta. Nandito rin si Von. Nagluto siya ng sisig sa bahay. Alam din niyang nandito si Shane? That asshole? Where's your house? Yung may itim na kahoy na gate sa pangatlong bahay. Magsuntukan muna kayong dalawa. Humalik si Sean sa noo ng kanyang mag-ina bago lumabas. Nakangiting napahawak si Shane sa kanyang noo. Bakit sa noo? Ano kanya? Lola? Nawala ang kilig ni Shane dahil sa sinabi ni Bebang sa kanya. Bigla tuloy na imagine na lola siya ni Sean. Kahit kailan talaga panira ng imagination si Bebang. Ngayon nga lang din niya nalaman na alam din ito ni Von na nandito siya at asawa ito ni Bebang. Hindi mo sinasabing asawa mo pala si Von. Oo, alam ko hindi ako nagtanong. Pero sana, sinabi mo. Dahil alam mong kaibigan mo ko. Surprise! Tumawa si Bebang. Pautang palang itlog, ilalagay lang sa sisig, babayaran ko mamaya. Ang yaman-yaman ng asawa mo, tas nangungutang ka? Sige, kumuha ka na lang dyan. Tumayo si Bebang at nanguha ng itlog. Nagpaalam na rin ito agad dahil baka raw nagsasaksakan na sila Von at Sean sa bahay nito. Gusto sanang sumunod ni Shane kaso naalala niyang tulog pa lang kanyang anak at walang bantay. Madalas pa namang mabaldog si Kat sa duyan lalo tuwing bagong gising. Hindi na rin niya kailangan sumunod dahil umuwi agad si Sean. Nakasimangot ito at may dalang isang mangkok na sisig. Nang away ka na, nagdala ka pa ng ulam pa uwi. Kukuha kong kanin. Pumasok ng loob ng bahay si Shane at kumuha ng kanin. Lumabas siya ulit at naupo sa tabi ni Sean.
Kumain ng dalawa ng magkasalo. Hindi mo na ulit ako matataguan ng anak dahil itatali na talaga kita. Kaya rin pala hindi kita mahanap kasi hinaharangan ni Beverly ang mga investigasyon ko. Natawa naman si Shane. Promise, hindi na kita tataguan. Pasensya na rin sa 50,000 na tinangay ko No choice kasi ako At saka masyadong naging blanco ang utak ko. It's okay. Ang pera ko ay pera mo. Lahat ng akin iyo, kaya huwag ka mag-alala. Napangiti naman si Shane bago nagpatuloy sa pagkain. Wala na. Marupok na naman siya dahil sa panlalandi ni Sean sa kanya. Huwag mo na ulit ako iiwan Hindi ko kaya, Shane. Para ako mababaliw nung bigla kang nawala. Hindi ko kaya maiwan mo ulit. Ayoko mawala ka. Hindi na ako mawawala. Pangako hindi na ako aalis. Maghahalikan na sana sila, kaya lang natigilan sila nang may batang bumili. Pagbilan! Pagbilan po! Napasimangot si Shane bago tumayo. Pinagbilhan niya yung bata bago maupo ulit sa tabi ni Sean na tumatawa. Para sa isang candy na pornada ang kiss, bad trip. Wag nang mabad trip. Hinalikan siya ni Sean sa labi. Okay na. Okay na okay. Malaki ang ngiting sagot niya. Pagkatapos nilang kumain ay si Sean ang naghugas ng plato. Nagising naman si Kath na mukhang may sumpong. Agad itong binuhat ni Shane at hinagod ang likod. Gusto mong biskwit at Chucky? Tumangulang ito. Ibinaba niya ang anak at kumuha ng pagkain sa tindahan. Tulala naman itong nagmerienda. May topa ka ata. Bakit? Ikaw po kasi. Saan si Papa? I'm here, baby. Ano gusto mong kainin? Makto. Papa, gusto ko makto. Okay, o-order si Papa na makto para sa'yo. Malambing na sabi ni Sean sa anak. Daddy, gusto ko din. I want makto, Daddy. Shane, not in front of our daughter. Call me like that later. Dahil sa sinabi ni Sean ay napabungis-ngis siya. Daddy kasi ang tawag niya kay Sean noon na may nangyari sa kanila. Ayan, naging daddy tuloy ng tuluyan si Sean. Nag-order ng McDo ang lalaki para sa kanila. Kahit kakakain lang ni Shane, pakiramdam niya gutom ulit siya. Kasalanan talaga ng anak niya. Papa, gusto ko pong pumunta sa Enchanted Kingdom. Gusto ko ring pumunta sa bahay mo po. Kailan tayo punta dun? Tumingin si Sean kay Shane. Depende sa mama mo. Mukhang di pa siya ready na umalis dito. Wala kasi siyang kachismisan kapag umalis dito. May chismosa po ba sa inyo? Kapag meron sasama po yan. Kath, huwag mo siraan sa tatay mo at baka pag-untugin ko kayo. Ikaw ang chismosa. Alam na alam mo ang buhay ng kapitbahay natin Hindi po ako chismosa, naririnig ko lang po. Inirapan lang ni Shane ang anak. Wala na. Talo na agad siya sa katwiran nito. Nang dumating ng pagkain, ay kumain na rin sila agad. Papa, sabi ni Mama sa akin, hindi ka raw po marunong magluto. Nagluto ka raw po ng sunog, tapos napilitan na siyang kumain kasi kawawa ka daw po. Hoy, hindi ko sinabi yan Kay ninang bebang mo na naman nakuha yung kwento mo Narinig ko po kayo. Di pala masarap Nagtatampong sabi ni Sean. Fine. Uy, galit naman agad. Kat kasi Ngumisi lang si Kat at mukhang ginagantihan nito ang ina. Sige, hindi ulit kita papansinin. Kahit umiyak ka, hindi kita papansinin. Joke lang po, Papa. Walang sinabi si Mama na ganun. Joke lang po yon. Hindi kumibo si Shane. Pagkatapos kumain, ay agad umalis si Kath dahil may McFloat ito at fries. Napatingin naman si Shane. Sa tahimik na si Sean at mahina itong kinalabit. Hoy, Sean, sorry na. Galit ka ba? Hindi, ba't ako magagalit? Sinabi mo lang naman kay Bebang, nasunog ako magluto at di masarap. Hindi ako galit. Sorry na nga, galit ka yata Napahinga ng malalim si Sean bago siya yakapin. Hindi ako galit. Napangiti naman si Shane. Talagang marupok ang lalaki pagdating sa kanya. Totoo naman kasi ang kinuwento niya kay Bebang Hindi naman masarap magluto si Sean, pero masarap kumain. Pero masarap akong magluto. Lalo na ngayon. Kapag natikman mo, baka pati ang nagluto ay tikman mo rin. Gusto ko yan.
Bumungis-ngis sa saad ni Shane. Nagtagpo ang labi ng dalawa, pero agad ding humiwalay sa isa't isa. Hindi pa pwedeng sundan si Kath, dahil hindi pa nila alam kung anong label nilang dalawa. Ligo lang ako, bantayan mo yung tindahan ha. Yung mga presyo na kalagay sa paninda ko. Yung mga ulam 50, tansyahin mo mabuti ha. Tumango naman si Sean. Nang makaalis si Shane ay saktong may bumili. Agad naman itong nilapitan ng binata upang pagbilhan. Ang pogi mo naman. Magkano ka? Sabi ng isang bading. You can't buy me if you're not Shane. Ano bibilin mo? Bumungis-ngis lang ang bading bago sabihin ang kanyang bibilhin. Nang makabili ito, agad itong nakaalis. Hindi pa man din nakakaupo si Sean, ay dumagsa na agad ang mamimili. Halos sabay-sabay na nagsasalita ang mga ito kaya bahagya siyang nataranta at hindi alam ko anong gagawin. Bakit po pinagkakaguluhan niyo ang papa ko? Nakahinga ng maluwag si Sean nang dumating si Kath. Ba't ang daming bumibili po? Ako magbabayad ng utang. Ako din! Ako din! Ako din! Himala po at magbabayad kayo. Pila-pila, masyado niyo pong ginugulo ang papa ko. Natawa si Sean dahil sa inasta ng kanyang anak. Tinulungan si Sean ng anak kaya hindi na siya gaanong nataranta. Nang mawala ang mga bumibili, ay pagod na naupo ang mag-ama. Ano nangyari sa inyo? Parang sobrang pagod na pagod kayo ah. Mamaya may mga utang po sa inyo nagsibayad lahat. Dami din po bumili, ang pogi kasi ni papa ko eh. Tumikwas ang kilay ni Shane. Hindi siya makapaniwalang nagbayad na ang mga nangutang sa kanya. Noong sinisingil kasi niya ang mga ito, galit na galit pa ang mga ito. Pinaringgan din niya ang mga ito pero baliwala kaya isang malaking himala na kusang nagsibayad ang mga ito sa kanya. Fully paid? Aba, himala yata yun. Dapat pala ikaw palagi ang tindero ko, Sean. Masaya ako maging tindero mo. Gulat na gulat din si Kath dahil walang umutang. Sus, kaya lang naman tayo dinayo dahil alam nating pogi ka. Baka naman pumayag kang bilhin nila, tatamaan ka talaga sa akin. Kung ikaw ang buyer, baka pumayag ako na bilhin mo. Ibibenta ko lang ang sarili ko kapag ikaw na bumili. Pa, walang pera yan si mama. Huwag ko papayag na utangin ka niya. Hindi ako nangungutang. Igaya mo pa ako sa mga kapitbahay natin. Dumila lang si Kath bago yumakap sa ama. Nakaramdam naman ng selo si Shane kaya nakiyakap din siya. Akin lang si Papa. Mahina siyang tinulak ni Kath. Nauna ako kaya akin siya. Tugon ni Shane at mahina at pabirong tinulak ang anak. Natawa naman si Sean bago yakapin ng kanyang mag-ina. Easy lang girls, alam kong gwapo ako, pero easy lang. Napahinto naman ang mag-ina at nagkatingminan. Mas lalong natawa si Sean nang parehas nang umiwi ang mga ito. Napailing na lang siya bago mahigpit na niyakap ang kanyang mag-ina. Wow, laki ng house mo po. Papa, para kang nasa palasyo. Napagdesisyon na ni Shane na sumama sila ni Kath kay Sean. Ang tindahan at ang bahay ni Shane ay binili niya muna sa kanyang tita na ka-close niya. Hindi rin kasi niya alam kung kailan siya makakabalik ulit doon. Dapat, daddy tawag ko sa'yo kasi mayaman po tayo eh. Ayos na ako sa papa anak. Mama mo lang gusto kong tumatawag sa akin na daddy. Ngumisi si Sean kay Shane. Ganon din ang ginawa ng babae sa lalaki kaya napasimangot ito. Papa, gutom na po ako. Pwede pong kumain? Nasa kusina si Manang. Magpahanda ka ng pagkain sa kanya. Humalik si Kath sa pisngi ng ama bago ito tumakbo para hanapin ang kusina. Naglalambing na yumakap naman si Sean sa babae. Tawagin mo akong daddy mamayang gabi ah. Gusto ko ulit marinig ang daddy mo. Huwag mo akong akitin. Isipin mo muna ang label natin. Kapag nalinawan ako kahit gabi-gabi pa kitang tawaging daddy. Isa lang ang masasabi ko. Hinarap ni Sean ang babae. Mahal na kita noon pa man. Sobrang mahal na mahal kita, Shane. O edi sige. Tatawagin na kitang daddy. Natawa si Sean bago muling yumakap kay Shane. Napatigil lang sila sa yakapan nang may marinig silang pagsabog sa labas. Ano yun? May terorista ba? Dito lang kayo ah. Huwag kayong lalabas ni Kath. Mag-iingat ka. Humalik si Sean sa babae bago tuluyang lumabas. Mama, ano pang nangyari? Nasaan si Papa? Huwag daw tayong lalabas sabi ng Papa mo. Kain ka lang dyan. Kinabahan si Shane nang makarinig ng putukan ng baril. Nagdasal na lang siya dahil sobra ang pag-aalala niya kay Sean.
Mama, New Year po ba? Tara makisali tayo. Hindi na sumagot si Shane at maya-maya lang tumahimik ang paligid. Pumasok si Sean na may dalang baril at sapo ang balikat. Nataranta si Shane bago ito na iiyak na lapitan. May tama ka, tara na sa ospital. May kasama akong doktor. Huwag ka mag-alala, ayos lang ako. Papa, anong meron po? Ba't po may baril ka? Ay, ba't po kayo tinamaan? May shooting po ba si Tanggol? Sinong Tanggol? Huwag mong paniwalaan yung anak mo. Kas ha, tumahimik ka. Kumain ka na lang dyan. Busin mo na yan. Inalalayan ni Shane ang lalaki paakyat sa kwarto nito. Kasunod naman nila ang isang doktor na lalaki. Hinubad ni Sean ang kanyang damit bago naupo sa kama. Hindi maipinta ang mukha ni Shane habang pinapanood kung paano gamitin ang sugat ni Sean. I'm fine, huwag mong tingnan. Nakangiting ani niya kay Shane. Lumapit si Shane sa lalaki at umupo sa tabi nito. Hinawakan niya ang kamay nito at hindi na tinignan pa ang ginagawa ng doktor. May kaaway ka bang sumugot? Hindi mapigilang tanong ng dalaga. Pero nahuli na sila. Wala na ulit susugo dito, pangako yan. Tumangulang si Shane. Pagkatapos gamutin si Sean ay nagpaalam na ang doktor. Ayos na. Pasensya na kung nakatakot ka ha. Ano daddy na? Tanong ni Sean habang niyayakap ang babae. Bubuka ang sugat mo, kaya sa susunod na lang. Napanguso naman si Sean dahil umaasa siya na may gagawin silang kababalaghan sa gabing yun. Napatigil sila sa paglalambingan nang bumukas ang pinto ng kwarto at pumasok si Kath na umiinom ng zesto. Tapos na po akong kumain. Papa, ba't may sugat ka? Katangahan din po ba yan? Kapag nadadapa kasi ako, sabi ni Mama, katangahan po yun. Malungkot na saad ng bata at kusang tumulo ang luha sa mga mata. Baby, that's a bad word. Huwag mo na sabihin yun ha. Si Mama po kasi... Anong ako? Dinadamay mo na naman ako? Mama, bawal magsinungaling. Sabi mo kapag nagsisinungaling sa hell mapupunta. Natahimik na naman si Shane. Mukhang naisahan na naman siya ng kanyang anak. Nahiga si Kath sa tabi ng ama at yumakap dito. Papa, pati po ikaw may abs. Yung papa ng mga kalaro ko parang buntis. Inom kasi ng inom. Lasinggero din yung tatay mo. Ang lakas nga uminom yan. Okay lang po. Basta siya parang buntis. Minsan, hindi na alam na Shane kung nagsasabi pa ba ng totoo ang anak niya o trip lang nitong manlait. Sinasaway naman niya ang kanyang anak kapag ganon. Pero minsan, hindi niya mapigilang sabayan nito sa panlalait. Lalo na at nakakairita yung tao. Napailing na lang si Shane nang makitang tulog na ang mag-ama niya nang lingunin niya. Subo-subo pa ni Kath ang straw ng zesto at agad niya naman itong kinuha. Binuksan niya ang aircon bago lumabas ng kwarto. Dumiretso siya sa kusina ni Sean dahil nakaramdam siya ng gutom. Shane! Napangiti si Shane nang makita si Manang. Ito ang tumayong nanay niya. Ang ganda-ganda mo pa din. Mukhang hindi ka nagkaanak. Siyempre naman po, Manang. Mukhang blooming ka rin po ah. Sino ba nagpapasaya sa puso mo? Ngumiti lang si Manang. Alam din naman ni Shane kung sino ang nakabighani kay Manang, kaya hindi na siya nagulat. At hindi na rin siya nangulit. Manang, nakakamiss ang pansit mo. Pwede mo ba akong pagluto? Yun nga ang plano kong iluto. Alam ko kasing yun naman ang hahanap-hanapin mo. Thank you po. Nakipag-usap lang si Shane kay Manang habang nagluluto ito. Ilang saglit ay naluto ang pansit at nagsimulang kumain si Shane at sarap na sarap siya sa luto. Hatiran ko lang si Berting baka magutom. Napangisi naman si Shane dahil doon. Pansit lang ang kakainin ni Mang Berting ah. Gaga kang bata ka. Natawa lang si Shane at napailing. Lumabas si Manang kaya naiwang mag-isa si Shane sa kusina habang kumakain. Sean? Muntik nang mabulunan si Shane nang marinig niya ang sigaw. Sean! Mami ni Sean. Natatarantang tumayo siya at nagtago sa ilalim ng lamesa habang kumakain pa rin ng pansit. Nahihiya siya sa parents ni Sean dahil umalis siya nang walang paalam kaya hindi niya alam kung paano ito haharapin. Shawnee, baby? Balita ko nakabalik na si Shane. Where is she? Napapikit na lang si Shane dahil hanggang dito ba naman
Lumilipad ang tsismis at sinusundan siya. Naging tahimik ang paligid pero nanatili siya sa kanyang pwesto. Mamaya na siya lalabas kapag umalis na ang mommy ni Sean. "Mom, lower down your voice." Narinig ni Shane ang boses ni Sean. "Magigising ang anak ko." "Oh, sorry. Where's my Shane? Bakit wala siya dito?" "Where's Dad? Bakit di mo siya kasama?" "Huwag mong isama sa usapan ng kurikong na yon. Nasaan si Shane?" Napakurap si Shane nang itaas ni Sean ang takip na lamesa. Napatingin sa kanyang ginang kaya peke siyang tumawa. "What are you doing there, baby Shane? Come here. I miss you so much." Hinila siya nito palabas sa ilalim ng mesa at niyakap. Muntik na matapon yung pansit, mabuti na lamang ay nahawakan ito ni Sean. "Namiss ko rin po kayo. Nahihiya po kasi ako kaya nagtago ako." "Don't be shy. Deserve lang na mataguan ni Sean ang anak no dahil manang-mana siya sa tatay niya." "Mama, wag mo pong turuan at baka gawin ulit. Umuwi ka na nga, Mami." "Bakit pa pinapauwi mo ko?" Sinamaan ng tingin ng ginang si Sean. "Mag-uusap kami nitong si Shane. Akin muna siya." Walang nagawa si Shane nang hilahin siya ng ginang. Dinala siya nito sa isang guest room. Inilak nito ang pinto kaya hindi nakasunod si Sean. "Kumusta ka na? Nagpa-deliver ako ng pagkain for us kaya don't worry." "Ay, ayos lang po ako. Pasensya na po kung bigla kong iniwan si Sean. Natakot lang po talaga ako nun." "Same situation tayo, Iha, kaya naiintindihan kita." Ngumiti ang ginang. "Kung anong naranasan mo, ganun din ang naranasan ko. Parehong-pareho tayo ng situation, kaya hindi mo kailangang humingi ng tawad." Tumango si Shane. Nag-usap pa ang dalawa at natigilan sila nang may kumatok. Tumayo ang ginang saglit at pagbalik nito ay may dala ng pizza, chicken at soft drinks. "Let's party! Kalimutan na muna natin yung mga lalaking yan." Natawa si Shane bago tumango. "Mama!" Natigilan ulit sila nang marinig ang boses ng batang babae mula sa labas. "Mama!" Tumayo si Shane, binuksan niya ang pinto at bumungad sa kanyang anak na mukhang bagong gising. Binuhat niya ito at muling isinarado ang pinto. "Gising nang maganda kong apo." Nakangiti at tila o ay nasabi ng ginang. "Mama, sino po siya? May utang ka sa kanya?" "Mami siya ng papa mo. Lola mo siya." Napatango naman si Kath bago ito kinawayan. "Hi po, Lola." Siya na siya ng apo ko. Sana lang hindi ka magmanas sa papa mo." "Huli na ho kayo. Kaugaling niyo yung anak niyo." Kumain lang ang tatlo habang masayang nag-uusap-usap. Tuwang-tuwa naman ang ginang sa mga kwento ni Kath. Napangiti na lang si Shane. Mukhang nasa tamang pamilya sila ng kanyang anak. "Jelly!" Bumukas ang pinto ng kwarto at pumasok ang ama ni Sean. Nakalimutan ni Shane ilak ang pinto. "Ba't ka nandito?" Pagsusungit ng ginang sa asawa. "Umalis ka dito." "Sorry na, umuwi na tayo." Hindi maiwasang kiligin ni Shane nang buhati ng ama ni Sean ng asawa at umalis nga ang mga ito. "Ngoy, ang sweet naman nila," sabi ni Kath at nagpatuloy sa pagkain. "Akin na ulit kayo dahil wala na si Mommy," sabi ni Sean at naupo sa tabi ng kanyang mag-ina. "Tinawagan ko talaga si Daddy para sunduin si Mommy dahil alam kong hindi yan aalis at aagawin kayo sa akin. Namiss ko ang mommy mo, kaya mas gusto ko siyang kasama ngayon. Di ba, Kath? Masayang kasama ang lola mo?" "Maganda pa si Lola tas mabait. Nibigyan niya nga po ako pera eh." "Binigyan ka? Magkano? Ako magtatago." Ipinakita ni Kath ang maraming tagi-1,000. Nanlaki ang mga mata ni Shane. Hindi niya nakitang binigyan ito ng ina ni Sean. "Ayaw ko. Ako na magtatago po." Tumakbo palabas si Kath. Dala ang pera at isang box ng pizza. Napasimangot na lang si Shane at nagpatuloy sa pagkain. Nang maramdaman niyang nakatingin sa kanya si Sean ay sinubuan niya ito. "Kunin mo yung pera ni Kath. Ako magtatago. Hindi pwedeng siya magtabi ng pera na yan." "Let her be. Igagawa ko siya ng bank account para doon niya itatabi ang pera." "Ba't pa siya ako humingi ng tulong? Alagad ka pala ni Kath," sabi ni Shane at napailing na lang. Yumakap si Sean sa kanyang bewang at hinalikan siya sa labi.
Sinong gusto mo ngayon makasama? Ako o si Mom? Choose wisely, Shane. Si Mommy mo. Really? Pinisil ni Sean ang kanyang bewang. Really, Shane? Tsaring lang. Mas gusto kitang kasama. Daddy? Yeah. Tumayo si Sean at nilakang pinto. Let me rock your world, Shane. Isugat ka pa. Pero kung mapilit ka, sige na nga. Napatawa na lang si Sean bago lapitan si Shane at halikan. Ayaw ko po niyan. Maktol ni Kat sa ina. Pangit yan eh. Gusto ko itong malaking bag na may gulong. Bakit? May gulong din naman to ah. Gaano ba kalaking gulong ang gusto mo? Gulong ng truck? Namimili silang gamit ngayon sa mall dahil papasok na si Kat sa school. In-enroll niya ito sa daycare na malapit sa bahay nila Sean. Nagbabaka sakali rin si Shane na baka medyo umayos ang ugali ni Kat at maging friendly. Mas gusto ko to, Papa, mas gusto ko po ito. Anak, papasok ka sa school. Hindi ka mag-abroad. Paano ba naman? Maleta ang gustong bilhin ni Kat dahil malaki raw yon. Kanina pa nagtatalo ang mag-ina kaya pinagtitinginan na sila. Si Sean naman ay natatawa lang. Bibilhin ko pareho para wag na kayo mag-away. Hindi, itong Barbie ang bibilihin natin. Sige, umangal kayong dalawa. At hindi ko kayo pagluluto ng pagkain. Nagkatingin naman ang kanyang mag-ama at wala nang nagawa. Kahit naman anong angas nila, hindi pa rin nila masusuway ang ilaw ng tahanan. Sa huli, maliit na bag na digulong ang binili nila at binayaran nila yon kasama ng school supplies bago sila umalis sa store. Susunod din pala, nagpatagal pa. Sabi ni Shane habang naglalakad sila. Saan tayo kakain? KFC! Gusto ko po doon. Sinunod na ni Shane ang anak. Sa KFC sila kumain ng lunch. Masyadong mahilig sa manok ang anak nila, kaya hindi na magugulat si Shane kung tumilaok na lang isang araw si Kath. Mama, gusto ko ng fries. Wala kang biniling fries. Sa potato corner tayo kumain ng fries. Mas masarap yon. Gustong gusto niya ang fries ngayon sa potato corner. Hindi niya alam kung bakit. Yun na naman. Nakakasawa na po kaya. Nakasimangot na sabi ni Kath. Bumili kayo ng papa mo kung gusto mo. Basta yun ang gusto ko. Bumili si Sean ng french fries na para kay Kath. Pagkatapos nila sa KFC, tumambay muna sila sa food court. Sayang-saya si Shane habang kumakain ng fries mula sa potato corner. Ang pinakamalaki ang binili niya at feeling niya bitin pa yun. Saglit silang nagpahinga doon bago sila magtungo sa supermarket para maggrocery. Wala na kasi silang stocks dahil ang daming kumain ni Shane. Si Shane naman ang nanguha ng mga stocks at syempre, inuna niyang bilhin yung mga gustong-gusto niyang kainin. Papa, wala yatang kabusugan si Mama. Sinasanipan po ba si Mama? Gutom lang siguro ang mama mo. Kumuha ka na lang din ang gusto mo. Pagkatapos maggrocery ay umuwi na sila. Kumakain pa rin si Shane habang nasa biyahe. Turo na naman ang kanyang kinakain. Mama, hindi ka po nabubusog? Ako na yung nasasuka eh. Masarap kumain. Kain ang kain hanggat buhay. Tsaka wag kang makialam anak. Gutom ako. Napangiwi na lang si Kath at iniwan ang tingin ng ina. Nasusuka ito dahil parang busog na ang nanay niya pero hindi pa rin tumitigil sa pagkain. Nang makarating sa bahay, nagpatulong na sila sa mga katulong na magbaba ng kanilang pinamili. Hiningal si Shane at napagod, kaya naupo na lang siya. Sir, bantayan mo mabuti si Shane ha, buntis yan. Buntis? How? Ay gusto mo bang i-demonstrate ko pa? Ay sigurado akong buntis yan. Babae ako at nabuntis din kaya alam ko ang kinikilos niya. Tumango naman si Sean. Thank you, Manang. Parang matatanggal ang puso niya dahil sa sobrang tuwa. Kinakabahan din siya. Kung buntis man si Shane, ito ang unang beses na maaalagaan niya ito habang buntis. Palagi niya rin itong babantayan dahil natatakot siyang mataguan na naman ng anak. Papa, bakit nakangiti ka po mag-isa? Kath, buntis yata ang mama mo. Magkakaroon ka na yata ng kapatid. Ay, kawawa na agad yung kapatid ko. Sana babae, gusto ko may kasabunutan. Tumawa na lamang si Sean bago buhati ng anak. Nilapitan nila si Shane na hanggang ngayon kumakain pa rin. May gusto ka pa? Sabihin mo lang kung may gusto ka pa.
Busog na ako. Sagot ni Shane at malakas na dumighay. Mama, buntis ka? Sabi ni Papa baka daw po buntis ka. Inilabas ni Shane ang isang PT at nilagay sa center table. Hindi ko pa ba nasasabi? Buntis ako. Totoo nga? Lalong natulala si Sean. Shane, buntis ka? Magkakaanak ulit tayo? Oo. Galing mo masyado eh. Shooter na shooter ka. May inilabas na singsing si Sean at isinuot sa daliri ng babae. Bukas ko pa sana ibibigay sa'yo kaso. Ngayon, yun na lang ang naisip ko eh. Shane, pakasal na tayo. Di man lang romantic? Maktol ni Kath. Akala ko pa naman po romantic yung mangyayaring proposal para lang kayo nag-abutan ng utang. Reklamo ng bata. Natawa na lang si Shane bago halikan si Sean. May singsing na, kaya wala nang magaganap na taguan ng anak. Wala na talaga. Paninigurado ni Sean. Napahikab si Shane bago humiga sa sofa at gawing una ng hita ni Sean. Natulog siya doon. Hinaplos naman ni Sean ang buhok ng babae. Andaya, si mama lang may singsing, dapat ako din po. Kinuha naman ni Sean ang pinagawa niyang singsing para sa anak at isinuot sa daliri nito. Pinagawa niya talaga si Kath dahil alam niya may pagkasilosa ang bata. Napangiti naman si Kath at hinalikan ng kanyang ama sa pisngi. Thank you po, Papa. Ang ganda. Buti na lang at nagustuhan mo. Bumungis-ngis si Kath bago yumakap sa ama. At napangiti naman si Sean. Hindi niya alam kung paano paliliwanag ang sayang nararamdaman niya ngayon. Gusto niyang isigaw ang saya dahil kasama niya ang pamilya na meron siya ngayon. Kinabukasan ay bahagya pa siyang nagulat nang makita ang kaibigan ni Sean sa sala. Faith! Nakangiting nilapitan ni Shane ang kaibigan. Ang maganda kong Faith! Shane! Namiss kita! Humiwalay sa yakap si Faith. Ang ganda-ganda mo, nasaan ang anak mo? Inginuso ni Faith ang 3 bata sa gilid. 2 batang lalaki at 1 babae. Napangiti si Shane nang makita ang 3 bata. Lalo na ang 2 batang lalaki na kamukha ni Faith. Natigilan lang siya na may ma-realize. 3 ang anak mo? Gulat na tanong ni Shane. Triplets? Natatawang tumango si Faith. Balita ko buntis ka ulit. Pangalawa niyo na yun ni Sean, ha? Oo, sana nga't hindi maldita. Sana kakamukha ko rin at mabait. Mabait naman ako Mama, hindi naman ako bad Wala akong sinabing pangalan, lakas ang pandinig mo Hindi sumagot si Kath at nagtungo na lang sa mga pinsan niya. Mukhang may kaklose na agad ang batang maldita sa kanyang mga pinsan. Kain ka na. Naglapag ng pagkain si Sean sa harapan niya. Hindi pwedeng magutom ang misis kong buntis. Humalik lang si Shane sa lalaki bago nagsimulang kumain. Nakikipagkwentuhan siya kay Faith at sa iba pang mahal na babae ng pinsan ni Sean. Nakilala niya ang mga ito at mababait naman ang mga ito kaya hindi nahirapan si Shane na maging kaklose sa mga ito. Kung nakita mo lang kung paano umiyak si Sean nung naglaho ka, balak pa nga lunurin ang sarili sabi ni Ava. Alam namin ni Von kung nasan si Shane kaso hindi siya nagtanong kaya di namin sinabi. Saad naman ni Bebang at natawa. Ang sarap din kasi niyang panoorin maging baliw. Masyado niyang binuli si Sean. Baka magwala yan. Ani Sam. Mahal na mahal ka talaga ni Sean, no? Kita mo? Kahit gaano katagal ikaw pa rin? Saad naman ni Faith. Nilingon ni Shane si Sean na masaya nakikipag-usap sa mga kaibigan. Mukhang nagyayabang na siya ngayon na buntis ka ulit Hayaan mo siya. Dapat lang naman na magyabang siya. Sharpshooter siya Malapit na rin pala kaming ikasal. Nagpropose siya kahapon. Nagreklamo pa nga si Kath dahil hindi raw romantic. Pagkatapos nilang kumain, nagtungo sila sa pool area at naligo. Ingat na ingat si Sean sa anak lalo na kay Shane dahil natatakot na madulas siya. Careful, baka madulas ka. Sean, mag-iingat ako. Huwag ka na mag-alala. Nakangusong tumangulang si Sean at hinayaang makipag-bonding sa mga kaibigan nito. Nakatanaw lang siya rito at paminsan-minsan ay kay Kath naman. Naks, tatay na tatay ang atake natin Dati nagbabardagulan tayo nun.
Ngayon naman para tayo mga guard. Iba na talaga kapag tatay ka, no? Pero can't relate, hindi pa lumalabas ang anak ko. Humanda ka na kapag lumabas na, sabi ni Lux. Napangiti na lang si Sean habang nakatingin sa kanyang mag-ina. Ilang sandali lang umahon sila. Agad namang nilapitan ni Sean ang kanyang mag-ina at tinapisan ng tuwalya. Thank you, Daddy, sabi ni Shane at tinalikan nito sa labi. Mahal ka namin. I love you too. Can't wait to see my little buddy. Napahimas naman si Shane sa kanyang tiyan. Pakiramdam niya, siya lang ang pinakamabait sa pamilyang kinabibilangan niya ngayon. Akala niya, mabait na rin ang bunso nilang lalaki. Pero mas malala pa pala. Kamukha nga ito ni Shane. Pero ang ugali ay doble kay Kath. Tuwing napipikon lang naman. Grabe, hindi ko na kayo kaya. Anak ko ba kayo? Obvious naman po, ang ganda ko talaga. Ilang taon na ang lumipas na ikasal sila ni Sean. May 2 anak na sila. Si Kath ngayon ay 8 years old na. At si Nathaniel, turning 6. Anak, hinimas ni Shane ang kanyang tiyan. Pangatlo na nilang anak yun. Please, maging mabait ka at masunuring anak. I'm home! Napangiti si Shane na makita ang asawa. Mahal, I bought your apple. Papa! Tumayo ang 2 bata at nilapitan ang kanilang ama. Binigyan nila ng tig-isang halik sa pisngi, si Sean. Nagpakabait pa kayo kay mama nyo? Tumangulang ang 2 bata bago kunin ang pasalubong nilang donut. Nilapitan ni Sean ang asawa bago halikan sa labi. Feeling ko stress ka. Anong kalokohan ang ginawa ng 2 bata? Huwag mo nang alamin. Buti na lang at umuwi ka na. Hindi ko na kayang tagalan yung 2 bata. Natawa si Sean at ngumiti sa kanya. Wala tayong magagawa dyan, anak pa rin natin yan. Tumango na lang si Shane. Ginalingan naman ni Shane ang pag-aalaga pero wala talaga. Lahi talaga ng mga anak niya maging soft-hearted na salbahe. Sa sobrang straightforward ni Kath, lahat ng kaklase ay kaaway niya. Mga pinsan lang nito ang nagtatagal sa ugali niya. Si Nathaniel, hindi rin kasundo ang mga kaklase niya, lalo na yung mga babae. Ayaw kasi ni Nathaniel na palagi siyang hinaharot. Mama, bumuit na nga kami. Hindi na po kami yung nauunang mang-away. Gumaganti na lang kami. Wow, congratulations. Sarcastic ang sabi ni Shane. Huwag mo nang asarin ang mama niyo at baka mapaagang mga anak. Hinaplos ni Sean ang tiyan ni Shane. Napangiti siya nang sumipa ang kanilang baby. Kapag ito hindi pa rin mabait, sa ibang babae ka na magkaroon ng anak. Tama na yung 3 maldita. Try and try lang, mahal. Tugon naman ni Sean. Napasimangot lang si Shane at kahit ganun man ang kanyang mga anak, sobrang mahal niya ang mga ito. At sobrang malambing naman ang mga ito sa kanya. Palagi siyang inaalala ng mga ito at palaging binabantayan. Huwag lang magsama-sama ang mag-aama kapag may kaaway dahil talagang magkakaroon ng World War III. Kung mauulit man ang buhay niya, pipiliin niya pa ring mabuhay kasama ang kanyang pamilya. The end. Thank you for listening to our wonderful stories daily. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa aming main channel na Rendell Tagalog Love Stories. Kayo ang dahilan kung bakit patuloy kami sa pagbibigay ng mga kwentong kinagigiliwan ng nakararami. At kung nais nyo na iba pang kwento, magtungo lang sa isa pa naming channel na The Rendell Stories Audiobook. Don't forget to subscribe at sama-sama tayong ma-entertain, kiligin, at makisaya. Maraming salamat po.